Habang dumaraan ang oras, ay tila nahuhubaran na, ang tunay na pakay ng nasabing pagtitipon-tipon, ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Ayon kasi sa pahayag ng spokesperson ng INC, na si Brother Edwin Zabala, na ang tanging pakay lamang sa pagpunta nila sa EDSA, ay upang protektahan at suportahan ang miyembro nilang si Senator Rodante Marcoleta, sa pagkakaaresto nito, sa kasong plunder na isinampa sa kanya, ng gobyerno. Subalit, tila ba naging taliwas ang hangarin ng INC, dahil tila ba'y sasanib na rin sa kanila, ang mga DDS. At kung titingnan ang mga post sa social media ng ibang kilalang DDS, ay tila ba nanghihikayat ito sa mga tao, na sumama na sa kanila, sa EDSA. Malinaw sa mga ikinikilos ng mga DDS, na tila ba papunta na sa destabilisasyon, at pagpapatal sa kay PBBM, ang tunay na pakay, ng nasabing pagtitipon. Ang malinaw dito, destabilisasyon na talaga ito. Hindi na ito simpleng yung freedom of expression. Hinahayag lang nila yung kanilang saluubin tungkol sa planong pagsampa na ng kaso at pag-aresto kay Marcoleta. Hindi na yun. Hindi na yun ang issue ngayon. Kung imo-monitor natin, tungkol na sa BBM resign na sila. Ang mga nandun ngayon, ang mga panawagan na, resignation na ni BBM o kaya pagpapatalsik. Itong mga DDS, dati kasi, yung mga dating rallies ng INC, maalala nyo, nung nakaraang taon, nagrally rin ang Iglesia ni Cristo laban sa korupsyon. Pero, hindi sila nagsasanib sa kayong mga DDS. Kasi ayaw ng Iglesia ni Cristo na masaniban sila ng mga DDS. Pero ngayon, hindi na. Magkasanib na mga kabunyog ang DDS at saka yung Iglesia ni Cristo. Kaya naiiba na itong panawagan nila ngayon. Naiiba na. Ang malinaw dito, planado ito. Hindi ito spontaneous lang, hindi. Planado ito. Mula kaninang umaga, mga kabunyog. Kaninang umaga, marami ang mga tao kanina, na mga 3:48 AM, nagdatingan na kaagad. Hinakot ng mga bases. Ay di ba mayroong university ang INC, yung New Era? Mayroong mga bases yon. Yung mga bases ng New Era, yun ang naghakot. 3:48 AM. Ito yung kanina na 3:48 AM, mga kabunyog. Nung 3:48 AM ng umaga, kaagad-agad nagdatingan doon. Ito yung mga bases kaninang umaga. Kaya, kumbaga, hindi naman yan magpupuntahan doon mga bases na yan, puno ng tao kung hindi yan planado. Pagkatapos, nung mga umaga na, alas 9, alas 10, alas 11, ito na yung mga tao doon. Ayan. Kaya, talaga yan? Kumbaga, matagal na pinagplanuhan nila yan. Kung makikita natin ngayon, ang development ngayon, yung Iglesia ni Cristo ang nagpasimula, tapos dahil ang ginagamit na issue ay kay Marcoleta. Pero nung dumadami na yung tao, mga 10,000 na, mula pa kaninang umaga, ang mga DDS, ang panawagan, hindi naman tungkol na kay Marcoleta lang. Sa katunayan, ang panawagan ng mga DDS, panay tungkol kay kay PBBM na. Hindi na tungkol kay Marcoleta. Ito yung kanilang hinihintay na people power. Kasi matagal na silang nananawagan ng people power Wala naman silang nakukuhang tao. Nananawagan si Eric Celes, ang sumasama lang sa kanya, doon sa may EDSA Shrine, 100, 150. Nananawagan sila Mike Defensor, sila Chavit Singson, wala naman. Pero ngayon, dahil nga sa nangyayari kay Marcoleta, itong nangyayari kay Marcoleta na aarestuhin na, may kaso ng isasampa at aarestuhin na, ginagamit nila ito ngayon para magalit ang mga iglesia. Kaya, ginagamit nila
yung issue kay Marcoleta para magalit ang iglesia, para sumama sa rally ang mga iglesia. At dahil kalaban na nila dito ang administrasyon mismo, kasama na ang DDS dito sa rallying ito. Hindi na lang ito anti-corruption rally, anti-administration na ito. Kaya makikita natin, nagsimula yung rally, kunwari, kay Marcoleta na kasentro. Pero ngayon, hindi na. Ang laban na ito ngayon, na ang mga panawagan na nila ngayon, tungkol na sa mga kabunyog. Tungkol na sa pagpapatalsik na kay PBBM. Yan na yung panawagan nila ngayon. Nitong mga Duterte, ay nitong mga DDS. Kumbaga, hinayjak na. Ito yung tamang termino. Hinayjak na ng mga DDS yung rally ng iglesia. Iglesia ang nagpasimula, pero DDS na ngayon ang kumukontrol ng rallying ito. DDS na. Kanina pa, nananawagan ng mga DDS, ang panawagan nila ganito na. Si retired General Romeo Pokis, sabi niya, mga kababayan, tayo na sa EDSA, People Power Monument, ngayon na. Makiisa at makisama lahat ng Pilipino, walang uwian. Isulong ang pananagutan at ibalik ang katapatan sa ating bayan. Yang ganyang panawagan, hindi na yan tungkol kay Marcoleta lang eh. Ito na yung people power na pinaplano na matagal na nilang inaambisyon eh. Ang panawagan ni retired General Romeo Pukis, ang grupo niyan yung United People's Initiative. Ito yung mga retired military na nananawagan ng kudita, ng civilian ng withdrawal ng military support. Sila yung nananawagan matagal na mag-rally na ang mga tao. Ang problema nila, wala naman silang naskukuhang suporta. Pero ngayon, dahil nandyan ang iglesia, kinakapitalize nila ito. Kaya kanina, ang mga panawagan, yan. Si Jimmy Bundok nanawagan na rin. Kaninang umaga, sabi niya, nakakatakot na. Kakasuhan na si Senator Marcoleta, Mike Defensor at iba pa. Siguradong papalagang INC, kawawa Pinas, gulo na naman. Ganyan din yung sabi ni Harry Roque kagabi. Sabi ni Harry Roque, papayag ba ang Iglesia ni Cristo sa gagawin kay Marcoleta? Sabi ko nga kagabi, di ba nag-live ako, nang uudyok na si Roque. Tapos kaninang umaga, kaagad-agad, nung dumadami na yung tao doon sa EDSA, itong si Harold Respicio, pumunta na doon, nanawagan na, pati si Leandro Libeste. At si Mike Defensor, pumunta na rin, nananawagan na, unti-unti, dumarami na yung mga leaders ng DDS na pumupunta doon. So, hindi na si Marcoleta lang ang issue. Ang issue na nila ay pagpaparesign kay PBBM. O kaya, pagpapatalsik dito. Yan na yung panawagan nila. Kaya ano yan mga kabunyog? Kumbaga, sinangkalan lang yung issue ni Marcoleta para yung mga iglesia ang unang kumilos. Tapos pagkilos ng mga iglesia, syempre, grabe ang simpatya ng mga iglesia kay Marcoleta. Nung dumami na ang tao, dumadami na, nananawagan na ang mga DDS, people power na. Yun na yung ano nila ngayon. Yan na yung laman ng mga panawagan, people power na. Kaya, binabantayan na ngayon, minomonitor na ang mga galawan. Bagamat hindi pa naman dumadaming masyado ang tao, kasi kung people power talaga, kulang na kulang pa yung 12,000. Sabi, 12,000 daw kanina o 10,000. Kulang na kulang pa yan. Pero, syempre, sisikapin nila yan na madagdagan pa sila ngayong gabi. Kaya, itong gabing ito, posibleng may magdatingan pa yan. Mga kabunyog. Pero, minomonitor na ang bawat galaw nila. Nakabantay na ang PNP. Syempre, nag-iisip na ang PNP rin ng contingency measures. Sa ngayon, ang pinapatupad ng PNP, maximum tolerance. Maximum tolerance. Pero, kapag hindi na yan papayagan ng PNP na dumami pa, hindi yan papayagan ng PNP na dumami pa. Kaya, kahit anong panawagan ng mga DDS dyan,
kukontrolin na yan ng PNP. Siyempre, pag dumami pa ng dumami ang tao dyan, mamumroblema na ang EDSA. Hindi na yan malulusutan ng mga bases. Mula nga kaninang umaga, masikip na ang mga biyahe. Kaya ang PNP, kukontrolin na yan yung pagdami ng mga tao dyan. Sa katunayan, minumonitor na, hinaharang na yung mga dagdag pang bus na papasok doon sa EDSA. Hindi na sila pinapayagang kasi syempre ang iglesia kasi may sariling mga buses. Ang naghakot ng mga participants na yan, yung sa sa New Era University. Si Chavit Singson, may sarili ring mga bus yan, yung Partas. Dito mga kabunyog, gumagalaw na dito ang pera ng mga DDS. Gumagalaw na yan. Alam naman natin kung sino ang may mga pera sa DDS. Bilyonaryo si Chavit, maraming bus yan. Si Mike Defensor, maraming negosyo yan, mining. Malakas ang koneksyon yan sa mga Chinese mining companies. Si Mike Defensor. Si Gloria Arroyo. Yan yung mga dyan. Siyempre, ang Duterte mismo. Kaya itong bumabaha ang pera dyan sa rally na yan. Kaya ito mga kabunyog. Dito, ang tingin ng mga DDS, ito na yung hinihintay nila. Kaya nga, kung makikita natin, ang mga DDS, kaliwat kanan ang mga panawagan, punta na tayo sa EDSA, punta na sa EDSA. Kaya lang, dahil hindi naman talaga ganun karami na ang DDS, totoo, nadagdagan naman mula kaninang umaga, pero hindi ganun karami ang nadadagdag. Hindi ganun karami ang nadadagdag. So, sa ngayon, ang development dyan, mga kabunyog, ang development, ang mga DDS na ang nagdadalang tiyempo. Hindi na ito mas hindi na nga iglesia ang nagrarally ngayon eh. DDS na. Sila na ang nagdadala ng tiyempo, sila na yung nag-handle ng programa. Pero yung nagpasimula kanina, iglesia. Pero yung nagpapatuloy ngayon na nagrarally na, hindi na to iglesia. Ano na ito, mga DDS na. Sa katunayan, doon sa EDSA ngayon, nagsasalita na doon sa stage, yung mga personahe ng DDS. Nagkakaroon sila ng programa, may nag-send nga sa akin, mga kabunyog, may nag-send na si Cayetano, nagsasalita na sa stage. Ano naman talaga yan? Kanina pa, nagla-live na yan si Cayetano. Nagla-live na si Cayetano kanina pa. Sabi niya, nananawagan siya sa mga tao, pumunta na daw ng EDSA. Ito, as of 4:27 PM, mga VIP sa INC rally. Congressman Leandro Libeste, Congressman Paulo Marcoleta, Attorney Jimmy Bundok, Jacinto Jing Paras, Mike Defensor, Senator Alan Peter Cayetano, Attorney Ferdinand Tupacio. Kaya kung makikita natin, mga DDS na ang mga doon, mga personaheng DDS na. Si Cayetano, ang panawagan na, syempre, na yan. Hindi naman nananawagan si Cayetano ng BBM resign, kasi syempre senador siya. Pero yung ibang mga speakers, BBM resign na. Or pagpapatalsik na kay PBBM ang panawagan, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, na ito? Yan na yung development ngayon. Yung una, Marcoleta pa ang issue. Ngayon, hindi na. Ang mga nandun ngayon, mga personahe ng DDS. Sila Harold Respicio, sila Paulo Marcoleta, Mike Defensor, Leandro Libeste, sila Jing Paras, Eric Celes, yung mga sila, tinitake over na nila yung rally eh. Mula sa mga DDS, ay mula sa iglesia, DDS na ngayon ang may ngayon dyan. Noong unang rally ng DDS doon sa Luneta, malaki ang rally nila noon, mga 300,000, 250,000 yun. Hindi nila pinasabay ang DDS sa rally nila. Ayaw nilang makulayan sila. Pero ngayon, hindi na. DDS na, at saka INC.
Ito na yun mga kabunyog. Hmm? Sa katunayan, may mga nagsasabi nga, tuloy-tuloy daw ito ng ilang araw hanggang na yata sa simula ng impeachment ni Sara. Mayroong mga ganun na planado daw ito. Ginamit lang na sangkalan, nagsimula muna doon sa isyu kay Marcoleta para uminit ang sitwasyon, para yung mga iglesia silang magpasimula. Ngayon na nandyan na yan, DDS na, nagsasanib pwersa na sila. So sila Cayetano nandun na, sila Mike Defensor, ano ito mga kabunyog? Ang inaasahan nila, dadami at dadami pa yung mga tao. Yun ang inaasahan nila. Naniniwala sila na mamayang gabi hanggang bukas, madadagdagan pa sila ng madadagdagan. Yun ang paniwala nila. Siyempre, maraming pera yan. Sila Chabit, sila Gloria Arroyo. Pag gumalaw yan, makakamobilize talaga sila ng mga tao. Pero ika-counter na rin naman yan. Ika-counter na rin naman yan ng PNP sa kanang MMDA. Kaya lang, talagang kumbaga, para sa mga DDS, ito na yon. Ito na yung inihintay nilang pagkakataon na people power anya. Ito na yun nila. Ito? Kumbaga, pagkakataon na ito. Sinasamantala nila ngayon ang pagkakataon na mainit ang sitwasyon dahil nga sa plano ng ombudsman nakasuhan na si ombudsman ay si Marcoleta. Siyempre si Marcoleta, ano nila yan? Leader nila ng DDS yan, tapos iglesia pa yan. Siyempre kung si Marcoleta na ang aarestuhin, magagalit na ang DDS. At pag dumami na ang DDS, susuporta at magagalit ang iglesia. Pag dumami na ang iglesia, susuporta na ang DDS. Mananawagan na sila ngayon ng BBM resign. Ano na yan mga kabunyog? Planado talaga ito. Hanggang na ito sa impeachment ni Sara malamang. Itong July 6. Pero, ano naman ito? Siyempre, na rin ito ng gobyerno. Gumagawa na rin ng mga precautionary measures ang gobyerno dyan. May naka-in place ng precautionary measures dyan. Naghahanda na yan. Sa ngayon, maximum tolerance pa yan. Pero sa nitong susunod na mga oras, siyempre hindi naman yan hahayaan ng gobyerno na lumaki pa. Sa ngayon, sa tingin nila, tolerable pa yan. Nagsimula kaninang madaling araw, mga 3,000, 4,000, tapos naging 9,000. Sa ngayon, ang bilang yata nila 12,000. Kung ganyan ang bilang ng mga yan, mahirap masabing people power po yan. Hindi yan ang people power. Yang ganyang mga rally, parang rally lang yan ng mga leftist. 12,000, 15,000, pareho lang yan ng sa bayan muna. Saka yung mga leftist groups. Kaya, kung yan ang pinagmamalaki nila, hindi pa yan. Bagamat inaasahan nila na dahil openly na, lumabas na sila Cayetano, lumabas na sila Congressman Libeste, Congressman Paulo Marcoleta, ang inaasahan nila, dadami pa ang tao. Yun ang inaasahan. Ngayon, may nananawagan ng mga DDS, pamunuan na daw sila ni Sara Duterte. Yun. Halimbawa sila Jing Paras. Sila Jing Paras, ganun na ang panawagan eh. Sabi nila Jing Paras, BP Sara, pamunuan mo na kami. Umihingi sila kay Sara na pamunuan na daw sila. At standby na daw si Sara kasi anumang oras, pwedeng mapatalsik na si PBBM. Ito yun sabi ni Ka Eric Celes, nananawagan kami kay Vice President Sara Duterte to be on standby. Wow! Akala mo naman, napakalakas na ng kanilang people power. Yan yung paniniwala nila na lalakas ang kanilang rally na ito, magiging people power ito at mapapatalsik si PBBM. Kaya sabi nila Eric Celes, nila Jing Paras, napanood ko yung talumpati nila,
Maghanda na daw si VP Sara kasi anumang oras posibleng magkaroon ng pagpapalit ng administrasyon. Ito ngang isang DDS yata ito ng Quezon City. Tao ito ni Mike Defensor eh. Sabi niya, ito na ang katapusan ng administrasyon ni Bangag. Ito na daw ang katapusan ng administrasyon. Ano na daw ito? Ito na yung hinihintay nila. O yan mga kabunyog Yan